Gwapo, matangkad, at pang-artista ang dating ni Hayden. Yun nga lang, at napakamahiyaing binata. Laging aliwan nito ang bola. Pang-basketball nga naman ang katawan niya at tangkad. At dahil sa kagapuhan at kamatsuhan, maraming kababaihan ang may lihim na nagkakagusto dito. Hayden, gusto ka raw ni Jill? Wika ni Paul, isa sa malapit na kaibigan ni Hayden na may alam sa sekretong katauhan niya. Ito lang ang nag-iisang tao na may alam sa pagiging kabunan niya. Hindi siya nito hinusgahan at nilayuan matapos malaman ang lahat ng pagkatao. Tanggap siya nito at wala itong pag-alinlangan sa kanilang pagkakaibigan. Alam mo namang hindi pwede, sagot ng binata. Bakit hindi? Paul naman, parang hindi mo alam kung anong klaseng nilalang ako. Hayden, kung ako nga tanggap ka, sa babae pa kaya kung mahal ka talaga? Pilit ni Paul na pinapalakas ang loob ng kaibigan. Para dito, kahit dalawa pa ang katauhan ni Hayden, ay may magmamahal pa rin dito ng totoo. Isa pa ay kilala niya ang binata. Napakabait nito. At inako rin naman ito na hindi pa nito nagawang mambiktima ng tao. Ngunit minsan na itong kamuntikan ng mapahamak dahil nahuling naninilip sa bintana. Mabuti na lang at nakalingon ito, kaya mabilis na nailagan ang itak. Ikwento nito na bilang isang aswang, nakakatukso talaga ang amoy ng buntis. Minsan kapag may kapitbahay silang buntis, hindi iyon nakakalampas sa mga katulad niyang aswang. Minsan tigtatlo pa sila sa anyong pusa at nag-away-away dahil nag-aagawan ng pwesto. Si Paul halos dekada ng kaibigan ni Hayden. Simula noong kabataan niya ay kasakasama niya na ito. Tagapagtanggol sa mga bully nilang kaklase at madalas ay nagpapalakas lagi sa kanyang loob. Ngunit 3 taon pa lang noong ipagtapat ni Hayden sa kaibigan ng tungkol sa kanyang katauhan. Noong una ay nagulat rin ito at ayaw maniwala. Ngunit noong ipinakita niya ang totoong anyo ay naniwala na ito. At sa una nga ay tila unti-unting lumalayo ito. Ngunit sa huli ay naging kaswal na rin kay Paul ang pagiging aswang niya. Kahit kailan naman ay hindi niya nagawang mang-abuso. Matapos nga ng insidenteng iyon, ay mas naging malapit pa sila. Daig pa ang pinagdugtong na bituka sa pagiging magkalapit nilang dalawa. Kapag may naobya si Paul, ay lihim itong sinusubaybayan ni Hayden upang malaman kung naging totoo ba ito sa kaibigan. Si Paul naman ay ganoon din. Lagi nitong hinahanapan ng magiging nobya ang kaibigan dahil sa edad 23 na. Hindi man lang nito magawang magmahal ng babae. O kaya ay may nagugustuhan naman ito. Kaya lang takot talaga itong magmahal dahil sa ibang katauhan na mayroon ito. At si Gail, isa sa noon pa ay lihim na umibig kay Hayden na alam ni Paul ay mahal din ang kaibigan. Ngunit malaki ang takot ni Hayden sa kadahilan ng baka ito pa ang bubulabog sa kanyang nakatagong sekreto. Iyon ay ang pagiging isang gabunan. Makalipas ang 2 pang taon, nabalitaan na lang ni Hayden na ikakasal na ang dalaga. Nalungkot man ay wala siyang nagawa. Sadyang hindi siya gustong magka-risgo. Kahit may asawa na si Gil ay lihim pa rin siya sa pagsunod dito ng palihim. Lalo na kapag gabi. Gustong gusto niyang sinisilip ito na maayos na natutulog bago siya aalis sa kung saan niya gustong mapadpad na isla. Naging maayos ang pagsasama nito at ng asawa nito sa una at 2 buwan.
Ngunit isang gabi ay nadatnan ni Hayden si Jel, nasakal ng asawa, at halatang lasing na lasing ito. Hindi na napigil ni Hayden ang sarili, at nang himasok na siya sa mga ito, hindi niya maatim na makikitang nasasaktan si Gel. Galit na galit niyang nilundagan ang asawa nito. Sinakal at halos hindi na niya mapigilan ang sarili, at gusto na niyang kitilan ng buhay ang lalaki. Kung hindi lang niya nakita ang reaksyon ni Gel, na tila nasasaktan din ito habang sinasaktan ang asawa, ay hindi niya ito titigilan pa. Ngunit iniwan niya ang lalaki na nanghihina, at bago ito tuluyang nilisan ay isang babala ang iniwan niya para dito. Subukan mong saktan ulit ang asawa mo. May kalalagyan ka sa akin. Malaki at garalgal ang kanyang boses habang sinasabi iyon. Nakapikit lang ang lalaki at hindi ito nagbigay ng reaksyon. Habang si Gel naman ay nakatingala kay Hayden na halatang gulong-gulo ang isipan. Kinabukasan ay dumaan si Hayden sa bahay ni Gel. Kunwari ay dadalaw siya kay Paul. Magkapit-bahay kasi ang mga ito. Nadaanan niya ang babae na nagwawalis at nakayuko lang. Pilit tinatakpan ang mata na may black eye. Dahil sa ginawa ng asawa nito kagabi. Siguradong pati leeg nito ay mayroon ding basa dahil sa ginawang pagsakal ng lalaki nito. Hindi niya iyon makikita dahil nakatago sa makapal nitong buhok. Kung sana ako na lang naging asawa mo, Gel. Sambit ng isipan ni Hayden habang titig na titig pa rin dito. Hoy Hayden, kanina ka pa nakatunganga dyan kay Gel. Saway ni Paul sa kaibigan ng masilip niya ito sa bintana. Kaagad din itong pumasok at umupo sa sofang kawayan nila Paul. Ayan, kung bakit kasi hinayaan mo na mapunta sa kamay ng ibang lalaki. Kita mo, laging may pasa. Lagi kasing bugbog sarado sa asawa. Napahingang malalim ulit si Hayden. Parang gusto na nga lang niyang agawin ito sa kamay ng lalaking pinakasalan kung maaari lang. Napakabait naman ni Gel para saktan lang. Tapos kapag hindi nalasing ang asawa nito ay balik lambing na naman ito. Talagang napakagago ng napangasawa ni Gel. Ito namang uto-uto ay konting lambing lang ng asawa ay nadadala kaagad. Agawin ko na kaya? Seryosong sambit niya. Napasalampak ng tawa si Paul. Inakala niyang nagbibiro ang kaibigan. May nakakatawa ba sa sinabi ko, Paul? Tanong niya ulit dito. Oo, syempre. Sinong loko-loko ang aagaw sa asawa na may asawa? Kung noon ngang wala itong asawa ay pinababayaan mo lang. Angin ni Paul. Hindi rin siya kaagad nakasagot. Pinanghihinaan lang talaga siya ng loob noon dahil sa pagiging aswang niya. Pero kung sana alam niyang ganito ang sapiti ni Gel sa kamay ng lalaki, hindi sana inako na niya sa kanya na lang ang babae. Kasi kahit aswang siya ay hindi niya gagawin na saktan ang babae. Lumipas sa mga buwan, tila nawala na rin naman ang pananakit ng lalaki kay Gel. Kaya minsan na lang kung sumilip si Hayden sa babaeng lihim niyang minahal, kahit pa may asawa na ito. Ngunit isang beses ay namataan niya ang asawa ni Gel na may kasamang babae. Hindi siya nagkakamali. Ang asawa talaga ito ni Gel. Parang gusto na niyang lapitan ito at lamunin ang lalaki na habang naglalakad sa daan kasama ang babae. Sinundan niya ang dalawa kung saan papunta. Isang pagkakamali lang nito ay tudas ito sa kanya. Habang naglalakad ang dalawa ay panay rin ang lingon dahil naririnig nila ang mabangis na tinig na Hayden na nakasunod sa kanila.
Hindi nila mawari kung saan ito, ngunit batid nila na sinusundan sila ng kakaibang nilalang. Hanggang sa mangyari ang hindi inaasahan ni Hayden. Isang lalaki ang nakamotorsiklo ang tumigil sa harapan ng dalawa. Sinabi ko na nga ba at may lalaki ka, Helen? Galit na bulyaw ng nakamotorsiklo. Sandali, Dario, magpapaliwanag ako. Tarantang wika ng babae sa asawa. Hindi na kailangan, dahil ihahatid ko na kayo kay kamatayan. Galit na bulyaw ng lalaki. Mataman lamang na nakatingin si Hayden sa mga ito. Hindi na niya kailangan pa na makisali dahil ang mismong asawa na ng babae ang nakahuli sa mga ito. Tatakbo pa sana ang asawa ni Gel, ngunit wala pang 3 hakbang ay bumagsak na ito sa lupa. Nakasilencer ang baril na hawak ng lalaki. Nagsisigaw ang babae sa takot at pagmamakaawa sa asawa. Ngunit nagmistulang bingi ang lalaki. Nakatuon pa rin ang baril sa dibdib ng babae. Ang katulad mong babae, hindi na dapat binibigyan pa ng pagkakataon na mabuhay pa. Kung nagloko ka una pa lang, sigurado naman uulit-ulitin mo na lang. Kaya bago pa mangyari iyon, sabihin ko na lang kay Satanas na gawin kang kabit. Pagkatapos sabihin iyon ng lalaki ay 3 bala ng baril ang ibinaon ng lalaki sa dibdib nito. Tatlong bala, mahal kong Aileen. Yan ang simbolo ng pagmamahal ko na sinayang mo. I love you. Pagkawikan niyon ay mabilis na pinaharurot ng lalaki ang motorsiklo palayo. Umalis na rin si Hayden at wala sa sariling narating ang bahay ni Gel. Parang gusto ninyang ibalita rito na patay na ang asawa dahil nahuli ng asawa ng kalaguyo nito. Pagdating niya sa bahay nito ay naabutan niyang gising pa rin si Gel. Nagbalikan niyo siya bilang normal na tao at nilapitan ito. Nakita niya ang gulat sa mga mata ni Gel nang makita siya. Hayden, maghahating gabi na. Bakit nandito ka? Baka mamaya maabutan ka pa ng asawa ko. Wika ng babae. Bakit nga ba nandito ka pa sa bakuran mo? Hating gabi na. Di mo ba alam na maraming elemento ang pakalat-kalat sa ngayon? Nag-aalalang wika ni Hayden. Kasi hinihintay ko ang asawa ko. Nahihiyang sambit nito. Walang kwenta ang asawa mong iyon, Gel. Walang buhay na saad ni Hayden. Asawa ko pa rin siya, Hayden. Kaya kahit walang kwenta iyon ay pagtitiisin ko. Sagot nito. Tinitigan ng matama ni Hayden si Gel. Nais niyang sabihin dito na wala na ang asawa nito. Ngunit kinapos siya ng lakas na loob. Pinagtabuyan na siya ni Gel na umalis at ayaw pa sana niya dahil gusto pa niya itong kausap. Ngunit nahihiya rin siya. Sige na, Hayden, ano ba? Umalis ka na rito at saka bakit ka nga ba narito? Ni minsan hindi mo naman tinangka na makipaglapit sa akin o kausapin ako. Anong sadya mo ngayon? Umiling si Hayden at sinabing pauwi na galing kay Paul. Namataan lang siya kaya napadaan na rin. Mabilis nang nagpaalam si Hayden dito. Unang pagkakataon ngayon na naglakas loob siya, nalapitan ito. Kinabukasan, maagang ibinalita sa radyo ang tungkol sa babae at lalaking natagpuan na wala ng buhay. Matamang nakinig si Hayden sa balita ng radyo. May nakakita sa insidente at ang pag-alaman na asawa ng babae ang bumaril dahil nahuli ang mga ito.
Mabilis na tinungo ni Hayden ang bahay ni Gel. Subalit, wala ito roon. Marahil ay nasa morgue ito, kaya diretso na muna siya kay Paul. Hihintayin niya kahit anong oras ito darating. Hayden, narinig mo na ba ang tungkol sa asawa ni Gel? Tanong ni Paul sa kanya. Pagbungad pa lamang niya sa bakuran ng bahay nito. Oo, tipid na sagot ng lalaki. Hindi siya nagpahalata na may alam siya at siya ang naging saksi kung paano pinagbabaril ang mga iyon. Kaya nandito. Kaya ka nandito? Pilyong tanong ni Paul. Alam nito na kahit may pamilya na si Gel ay lihim pa rin na nakasubaybay si Hayden sa buhay ng babae. At lagi itong bad trip kapag malamang sinaktanan naman ito ng asawa. Walang kwenta naman ang lalaking iyon. Ayos na rin siguro na mawala ang lalaki na iyon sa buhay ni Gel. Saad ni Hayden. Galit siya sa lalaking iyon at kung hindi lang siya naunahan sa asawa ng kalagawiyo ng lalaki, ay marahil siya ang kumitil sa buhay ng lalaking iyon para magiging kanya na nang tuluyan si Gel. Ngunit hindi hinayaan ng nasa taas na gagawin niya ang bagay na iyon dahil ay iwas sumbat na rin sa pagdating ng araw. Balak mo na bang ituloy ang panliligaw kay Gel? Tanong ni Paul sa kanya. Inabot nito ang isang tasa ng itim na kape habang humihigop din ito ng kanya. Maingat niya yung tinanggap at nagpasalamat. Oo sana, pero saka na kapag lumipas na ang mga taon, ayaw ko na rin na mapunta sa ibang kamay si Gel kung nasasaktan din lang. Saad niya sabay higop na rin ng kape. Naglalaro pa rin sa kanyang isipan ang mga eksena kagabi habang pinagbabaril ang asawa ni Gel at ang babae nito. Paano kaya siya lilitaw na witness? Ngunit hindi niya gagawin iyon. Bakit niya bibigyan ng hustisya ang salbahing lalaki na iyon? Napangiti si Paul sa huling tura ni Hayden. Ito lang ang nakakaalam sa dati pa ay pag-ibig na Hayden kay Gel. Ngunit lagi lang nitong kinikimkim dahil sa pag-alinlangan na iba-iba sila ng katauhan. Laging nasa lamay si Hayden at nakaalalay kay Gel. Napansin din ng biyoda ang pagiging malapit ni Hayden sa kanya. Ngunit hindi na muna niya ito inintindi. Hanggang sa mailibing ang asawa ni Gel, ay nananatiling nasa tabi nito si Hayden. Salamat Hayden. Sambit ng biyoda noong dalawa na lang sila ang naiwan sa harap ng puntod ng asawa ni Gel. Wala yun. Alam ko na masakit sa iyo ang nangyari. Lilipas din yan. Saad nito kay Gel. Napangiti lang ito ng tipid. Malaking tulong na nasa tabi nito si Hayden. Ramdam nito ang gaan ng kalooban dahil sa presensya ni Hayden. Makalipas ang isang taon, nilakasan na ni Hayden ang kanyang loob. Niligawan niya si Gel at hindi rin naman lingid sa kanya ang noon pa ay pag-ibig ng dalaga sa kanya. Kaya hindi rin katagalan ang panliligaw niya dito. Sinagot siya kaagad ni Gel. Tila naging kompleto ang buhay ni Hayden simula noong naging sila. Iyon nga lang at sekreto pa rin sa kanya ang tungkol sa kanyang katauhan. Wala siyang lakas na loob para ipagtapat dito ang tungkol sa pagiging aswang niya. Takot siya na baka pag nalaman ni Gel na isa siyang aswang, ay layuan siya nito. Hanggang sa inalok na niya ito ng kasal. Walang pagsidla ng tuwang nadarama ni Gel. Noon pa man ay si Hayden naman talaga ang pangarap niyang maging asawa. Kung hindi lang mapilit ang ama nito na pakasalan ang lalaki. Dahil may malawak na kalupaan at ayon sa ama ay hindi na raw ito maghihirap na mabuhay.
Ngunit kabaliktaran dahil puro bisyo at sugal ito. Kapag uuwing lasing ay sinasaktan pa si Gel. At ngayong asawa na nito si Hayden, laking ginhawa at tila tagumpay sa puso ni Gel na maituring. Dahil sa wakas ay nasunod rin ang utos ng puso. O sadyang walang usok na hindi maikuble. Walang amoy na hindi sisingaw. Sekreto ay mabubunyag sa hindi inaasahang pagkakataon. 3 taon na silang kasal at may 1 taon na silang anak. Inakala ni Hayden na patuloy niyang maitago ang sekreto. Ngunit nagisnan siya ng asawa na nag-ibang anyo. Ilang buwan din na hindi siya nakalapit sa mag-ina niya. Ngunit napagmuni-muni ni Gel na sobrang mahal naman niya ang lalaki. At kahit minsan ay hindi siya nito binigyan ng sakit ng ulo. Kaya bakit naman niya pandidirihan ang asawa na mahal siya at dati pa niyang napatunayan iyon. Tinanggap nito ng buo ang pagkatao ni Hayden. Kung paano niya ito manahal sa una, walang nagbago doon. Hanggang sa biniyayaan sila ng 6 na anak sa loob ng 1 dekada nilang pagsasama. Walang nagbago kay Hayden. Kung gaano ito karesponsable at mapagmahal ay ganoon pa rin. Halimaw nga ang nakatagong katauhan nito. Gintong puso naman ang umiiral at magandang gawa ang laging nangingibabaw dito. Maraming salamat po sa lahat ng nakikinig. God bless. Wakas ng kwento hanggang sa muli.